Apektado pati po ang hanap buhay ng ilan sa mga nasugatan sa disgrasya sa MRT, lalo na yung mga nagtamo ng matinding sugat. Narito ang report. Nakakangiti na si Mang Remigno Dasalya. Cerebral concussion ang tinamo ni Mang Remigno. Sa kabutihang palad, hindi siya nagtamo ng matinding pinsala batay sa resulta ng CT scan ng Pasay General Hospital. Senior citizen si Mang Remigno kaya nakapwesto siya sa bagon na lumusot sa steel fence ng MRT-3. Kwento niya, akala raw niya'y katapusan na niya lalo't 1 metro lang daw ang layo niya mula sa driver ng tren. Pag salpok doon, ang lakas. Kahiwa-hiwala yung mga railings, tanggal-tanggal. Yung hinahawakan yung railings, ano nangyari? Tanggal-tanggal. Tapos meron pang lumusot ako doon ako nahiga. Tapos na ano ko yung umikot katawan ko, humataw yung ulo ko. Higit naman sa iniindang sakit ng nabaling kanang braso, matinding pag-aalala ang pinagdaraanan ni Gina Mendoza. Hanggang 2 buwan daw kasi hindi niya maigagalaw ang kanyang braso. Malaking kawalan para sa kanyang pagde-deliver para sa kanyang online business. Ito pa naman daw ang pinagkukunan niya ng therapy para sa anak na special child. 1 to 2 months nakaganito ako. Paano ko yung online business ko, paano ko gagawin ngayon? Hindi nga po ako makasulat. Paano ako magko-computer? Paano ako magdi-deliver? Hindi ko pa nga po kayang maigalaw. Makalipas ang 1 buwan, babalik sa ospital si Gina. Doon palang malalaman kung gumaling ang kanyang braso, kailangang operahan. Nangako ang MRT-3 ng tulong medikal para sa mga biktima. Pero kung papaanong nawala at mawawalang hanap buhay nila, wala pa silang tugon. Mga medical expenses, yung immediate na pangangailangan nila medical expenses, sinagot na natin lahat yan. Anytime, pwede silang mag-text sa akin at magsabi sila kung ano man yung maitutulong pa namin sa kanila. Bukod sa mga nasaktan, nakatanggap din ng report ang pamunuan ng MRT-3 na isa sa mga pasahero ang nanakawan ng gamit.